mga small improvements na nakikita tayo pero it's not enough. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Hindi kinakailangan ng gobyerno na maraming mga manggagawa pati na mga mag-aaral ang naperwisyo ng matinding pagulan at pagbahang naranasan sa Metro Manila at iba pang lugar dahil sa habagat. Kaya ang Malacanang, tiniyak ding nakatutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga apektadong mamamayan. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, puspusan na ang pagkumpleto sa flood mitigation structures, partikular sa Marikina River, pagsasaayos ng floodgates sa Navotas City para hindi nabahain ang Kamanava area, pagpapagana ng pumping stations at pagtatayo ng water detention basins. We've been experiencing floods for decades, no? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. Ang MMDA naman, kagad rumesponde sa mga aberya sa kalsada, kakibat ng pagpapakalat ng libreng sakay sa mga na-stranded na pasahero. Ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka of course coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo. Nananatili ring aktibo ang MMDA Hotline 136. Tuloy-tuloy din ang paggagapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan at nananatiling sagana ang stockpile ng relief goods at standby funds. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 200 mm ng tubig ulan ang naitala sa loob ng 6 na oras noong Lunes. Pero malayo pa ito sa 381 mm of rainfall sa Bagyong Ondoy noong 2009. Gayunpaman, inaasahang magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan hanggang sa katapusan ng linggo dahil sa binabantayang 2 LPA na patuloy na umahatak sa habagat. Harley Valbuena, IBC News.